araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang paghahatid ng mga balota, pati na ang final testing at sealing ng mga automated counting machines sa iba't ibang lugar. Samantala, ay naresto ang tatlong nagpanggap na taga-COMELEC na nagsabing mag-i-inspeksyon daw sila ng mga ACM. May unang balita si Rafi Tima. Ang pakilala raw ng tatlong lalaki, mga taga-COMELEC silang mag-i-inspeksyon ng mga automated counting machine sa isang eskwelahan. Pero napaamin sila kalaunan. Taga-COMELEC po ba kayo? Hindi. May dala pa silang peking COMELEC ID at may logo ng COMELEC ang kanilang sasakyan. Nakapiit ng tatlong suspect, tumanggi silang magbigay ng pahayag. Naharap po sila sa kasong usurpation of authority at falsification of public documents. May mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa ng mga nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ng ating eleksyon. Anong malay natin yung ibang tao dyan lalapit lang sa maraming stock ng mga machine. Kunyari nandun sila sa mga makina at palalabasin nila na meron silang mga makina sa kanilang sariling mga bahay o sa kanilang posesyon para mas mataas ang paniningil sa mga kliyente. Inisyuhan naman ang show cause order ng COMELEC si Caloocan Congressional Candidate Edgar Irice. Pinagpapaliwanag siya kaugnay sa paraan ng pagpuna niya sa suot ng isang babaeng kandidato sa isang interview. Binanggit din sa show cause order ang ginamit niyang pandiwa sa isang kampanya na tila double meaning dahil nakakabastos para sa isang babae. Ayon sa COMELEC, posibleng paglabag ito sa kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Gate ni Irice, walang pagdidiskrimina sa kanyang mga sinambit na pagbatikos lang anya sa mga aksyon ng isang public official. Tanong niya, bakit tila pinuntirya siya ng COMELEC? Dahil daw ba sa mga pagbatikos niya noon sa komisyon? Sabi ng COMELEC, sagutin na lang niya ang show cause order. May iba pang show cause order na inilabas ang COMELEC kaugnay sa iba't ibang election offenses. Sa Marikina, 2, pagkatapos dalawa rin sa Laguna. Ito ay nilabas po ng Committee on Kontrabigay. Inaasang matatapos ang delivery ng 7.5 milyong balota sa Metro Manila. Na tulad sa ibang lugar ay tinatanggap muna sa City Hall o munisipyo bago ilagay sa isang secured na lugar na pwedeng pabantayan ng mga partido at kandidato. May tracker po yan at the same time, lahat po ng truck na nagdi-deliver ay may kasama na PNP personnel na nakaantabay hanggang sa ma-deliver ang kahuli-hulihan o sa kahuli-huliang lugar yung mga balota. Lalo po ito, balota po ito. Ito po ang number 1 accountable document. Patuloy naman ang final testing and sealing ng mga automated counting machine o ACM sa iba't ibang lugar gaya sa Tagbilaran City, Bohol. At Dumaguete City, Negros Oriental kung saan may pumalyang ACM na agad pinalitan. May mga naiulat ding ACM na hindi gumana sa 2 lugar sa Davao City pero maayos na naisagawa ang mock voting sa iba pang lugar. Extended naman hanggang May 10 ang enrollment ng mga Pilipino abroad na boboto online. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.